Araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw nga po, gusto kong pag-usapan, hindi ko alam late na ba ako no, para pag-usapan itong topic na ito. Bali, regarding po ito dun sa nangyaring hearing no, syempre, about na naman ito dito sa Bratinelang Warfric na Vice President po no, na si Inday Sara Duterte. Kung matatandaan nyo po, pinatayo po yung lahat ng resource person na in-invite, no? Para po sa oath. Pero itong bastos, warfreak na Bratinela, na si Sara Duterte, hindi siya tumayo. Ang sabi niya po, nakalagay po doon sa rules na witnesses lang ang ino-oath. Sabi niya po ngayon sa amin, resource persons kami. Hindi ko alam kung bago ba si BP Sara sa politika at bakit nako-confuse siya pagdating sa mga gantong hearing na siguro hindi niya alam na yung resource person na tinutukoy at saka witness is same na mag-oath or same lang no na kailangan nilang mag-oath. No, hindi ko alam kung baguhan ba siya sa politika at nagmamaang-maangan siya or literal na wala siyang alam. Alam mo yun, tumagal ka na lang bilang public servant pero wala ka pa rin alam. Napunta ka sa posisyon na yan bilang Vice President na akala namin no, na marami kang maitutulong sa administrasyon para mas mapaunlad ang ating bansa. Pero kabaliktaran po ang nangyari. No? Kung hindi umaattend sa mga rally-rally na puro paninira, maglalabas ng pahayag na as if kala mo ang daming ginagawa. Di ba kung matatandaan nyo, nung umattend siya ng concert, umattend siya kasagsagan ng bagyo ng concert. Tapos pag uwi, kung ano-anong pinagsasabi, akala mo naman nagtrabaho. Nag-concert lang naman, nagbakasyon. Yung uuwi ka galing ibang bansa, tapos maglalabas ka ng pahayag, kesyo ganto, kesyo ganyan, yung mga pinagsasabi mo. Tapos, pag kailangan natin ng stand niya sa mga national issues ng ating bansa, no comment tong si Bratinelang ito. Tapos sasabihin niya dun sa pinagpa-interview siya, kung matatandaan nyo, after nung budget hearing sa Congress, di ba? Kasi ang sabi nga niya, baka daw hindi lang sanay itong mga kongresista natin sa asal na ipinapakita niya or hindi lang sanay sa kanya. Well, paano masasanay sa'yo yung mga kongresista na yan na kumbaga nagdi-deliberate nitong budget hearing or nung budget nga ng OBP kung yung pinapakita mong asal parang kala mo walang pinag-aralan. Hindi ka na nga marunong rumispeto sa mga natin dyan sa House of Representatives. Tapos, aasta ka pa na akala mo, porkit Vice President ka, hindi ka na pwedeng tanungin ng regarding sa budget. So, same way na nangyari na naman po. Balik kung matatandaan nyo, nag-hearing sa Senado, nag-hearing sa Congress. Tapos, yung pangalawang Congress na hearing, hindi siya umattend. Nagkaroon din ng sagutan doon, pero itong tagapagtanggol niyang balimbing din na si Kong Marcoleta yung nagwala naman. Dito mo talaga makikita no, kung sino yung mga taong professional despite na may mga aligasyon na sinasabi sa'yo or may mga sasabing mga bagay na magpapatrigger sa'yo para lumabas ang ugali mo. Dito mo malalaman kung sino yung professional pa rin magsalita, kung sino yung kayang i-manage yung attitude niya. 'Di ba? Akala kasi ng mga supporter ng mga ni Inday Sara Duterte nakaka-proud na at magaling astig tignan pagka sumagot-sagot ka dyan sa Congress. Well, pinapakita mo lang kung anong klaseng tao ka. Pinapakita mo lang kung paano ka pinalaki. 'Di ba? Ng iyong mga magulang sa asta mo. Kasi bilang public servant, dapat sa iyo magsisimula kung paano sumagot professionally nang hindi ka nang babastos. Kita nyo naman yung mga kongresista, mga senador na nagtanong kung paano sila magtanong, kung paano nila i-handle. Oo, tao lang din sila. Pero syempre, pinili mo maging public servant, dapat
kaya mong i-handle kahit anong sitwasyon pa professionally. Parang isang tao lang ang kilala kong kaya talagang i-handle yan despite the sobrang bashing, sobrang paninira, kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi. Pero kaya pa rin sumagot professionally. Nakakangiti pa rin. Sino yon? Si PBBM. Mula nung naging senador siya, mula nung tumakbo siya ang vice president, hanggang tumakbo siya ng presidente, nakita nyo naman kung paano siya atakihin nitong mga dilawan noon, yung mga pinklawan, at ngayon yung mga DDS. Nakita nyo kung paano niya i-handle yon. Hindi siya nagpapa-apekto sa mga taong wala namang kwenta, yung alam niyang hindi niya kailangan pumatol kasi hindi siya bababa sa level ng mga taong ito. Ganon si PBBM. Kahit nung kampanya, sinabi niya na hindi siya lalaban or hindi siya mangangampanya na may halong paninira, pandadaya, or whatsoever. Never siyang may siniraang tao. Kasi nga, truth will prevail. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Ito nga, sa nangyayari ngayon, dito kay Inday Sara, pinapakita niya lang kung anong klaseng tao siya. No? So, hindi siya tumayo nung nag-oath taken. And alam nyo ba, while the hearing is starting, or nung nagsisimula na po yung hearing, anong ginawa niya? Nag-headset. O, dapat lang talaga na wala na siya sa DepEd. Kasi alam mo, baka gayahin siya ng mga estudyante. Baka sabihin ng mga estudyante, bakit si VP Sara pwedeng mag-headset? Dapat kami din. O, ganun kabastos. Diyan niya pinapakita kung hanggang saan aabot yung pagiging bastos niya. 'Di ba? Yung pagiging bratinela niya. Pinaninindigan niya na ganyan yung ugali niya. Pinaninindigan niya na ganyan kasama or ganyan siya pinalaki. Yun lang yung nakikita ko, mga kababayan. And doon naman sa isang interview, may nakita po kasi akong interview. Pero ito, nakuha natin siya sa People's Tonight, no? Bali na interview kasi siya noon. Ang sabi niya, ayan, nababasa niyo po, hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil magra-running mate kami. So, sinabi niya po yan noong September 18, 2024. Pero kung mababasa niyo nung sinabi niya noong June 5, 2023, ang sabi po niya, hindi ko nabanggitin ang middle initial niya. Mahal ko si Apo BBM. Alam mo, Apo, alam mo yan na mahal kita. So, ano po yung totoo, BP Sara? Kasi ang nakikita ko lang dito, same lang dun sa tatay niya, na may sasabihin statement, may ilalabas sa statement, after ng ilang buwan, taon, iba na yung statement. Taliwas na dun sa sinabi ng una. O, kala nyo, magugoyo nyo yung mga tao. Mga kababayan, ang social media, malaking tulong po yan para sa atin dahil sa social media, nakikita natin o nababalikan natin yung mga pinagsasabi nitong mga manlolokong politiko na ito. Yung mga kasinungalingan ng mga politikong ito. Kumbaga, sila mismo, mahuhuli natin sila sa sarili nilang bibig. Sa sarili nilang pagdadaldal, pagmamamarites. Mahuhuli natin sila. Sila mismo yung sisira sa pagkatao nila o may magsasabi na naman dyan na double time daw sa paninira kay Sara. Mga kababayan, kailan nagsimula yung desktop nila para patalsikin si PBBM? Sinong nagsimula? Sinong nagsimula? Dahil lang sa confidential funds na naging issue noon, nagplano na sila para sa desktop para pababain sa pwesto si PBBM. Sino nagsimula anong taon? Kasasabihan nyo kami na kami yung double time sa paninira. Mga kababayan, hindi na namin kailangang manira. Kami nagsasabi lang ng totoo, nag-o-observe, and sarili naming opinion ito. So, paano nyo nasasabing kami naninira? Nung umpisa pa lang kayo yung naninira kay PBBM. Yung may planong patalsikin siya, double time nga kayo. Ano yung mga pinapakalat nyo? Yung Pulburon video na halata namang al-edited. By the way po, yung Pulburon video na inaano nila is na fact check po ito ng Vera Files, no? And al-edited po.
Edited po itong pinakalat nilang video na ito na inabot ng ilang buwan bago lumabas. Dahil kasi nga sila mismo hindi nila sigurado kung totoo ba. Di ba sila mismo confused? So ito lang mga kababayan na. Ganun ba talaga ang tao? Pag wala ka ng nakukuha, kasi kung matatandaan nyo, si TBBM naglabas siya ng statement regarding nga dyan sa budget kasi nga sinasabi ni Sara na pinopoliticize daw. So sabi ni PBM, walang pagpupoliticize yan kasi responsibilidad ng Senado at ng Kongreso na saliksikin mabuti, alamin mabuti kung para saan mapupunta, anong pupuntahan, anong mga proyekto ng budget. Kaya nga nagkakaroon ng hearing bawat ahensya ng pamalaan. Kaya wag mag-ambisyon masyado si Sara na siya lang yung inaatake. Hindi pag-aatake ang tawag dyan. No? Responsibilidad ng mga kongresista natin, mga senador natin na alamin saan mapupunta ang pera ng taong bayan, saan mapupunta ang mga taxes natin. Kaya kung feeling mo na pinopoliticize ka, bakit ka pa nagpolitika? Dapat hindi ka nagpupolitika kung unang-una hindi mo kayang i-handle yung anger issue mo, yung attitude mo, hindi mo kayang maging professional, lahat dadaanin mo sa init ng ulo mo, sa kabastusan mo. Kung hindi mo kaya yun, dun pa lang sa ugaling yun, kung hindi mo kaya, ba't ka pa pumasok ng politika? Diba? Napakasimple. Yung pag-i-explain pa lang dun sa budget, hindi mo magawa. Ba't ka pa nagpolitika kung wala ka naman palang alam? 'Di ba? Sayang yung mga boto ng mga Pilipino sa iyo na naniwala. Kasi ang ending na sayang kasi nga wala ka namang ginagawa. Kung hindi pang criticize, sasama ka dun sa mga nagrarally ng peace rally daw pero puro paninira naman. Kabaliktaran na yung peace sa kanila paninira na Tapos, tagapagtanggol pa nung puganting si Kibuloy. Diba? Anong klase yan? Kumakampi. Dahil kaibigan, kumakampi doon sa makasalanan. Paano naman yung mga Pilipino? Kawawa naman. Kung puro sarili mo lang, puro interest mo lang yung inuuna mo. Diba? O yan mga kababayan, dahil nga wala nang napapala si Inday, ayan na, naninira na din. Yan, asahan na natin na patuloy maninira itong mga to, imbis na magtrabaho, no? Patuloy yan, pinapakita lang nila, at least habang maaga, 'di ba? Nakita natin kung gaano kasama ang ugali ng ating Vice President. Habang maaga nakita natin na kung ano yung ugali niya noon, hanggang ngayon pala ganon. Alam mo na may natutunan, wala pala. So yun mga kababayan, magbibigay po ako ng update regarding po sa mga balita, sa mga current issues dito sa ating bansa. So yun lamang po and maraming salamat po sa inyo lahat.